pagpapalang walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kumusta po kayo? Sinabi ng pamosong Griegong pilosopo na si Plato, "The beginning is the most important part of the work." Ang simula ang pinakamahalagang bagay sa gawain. Lahat ng bagay ay may simula at pinagmulan. Subalit maraming tao ang hindi binibigyang halaga ang simula. Hindi natin dapat kailanman ipagwalang bahala ang simula, sapagkat may kasabihang, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Kung walang simula, ay walang ngayon o kasalukuyan, at pati wala na rin bukas at hinaharap, sapagkat ang kasalukuyan ay karugtong ng simula, di po ba? At ang simula ay may malaki impluwensya sa ating hinaharap. Ito po ang pinakabuod at layunin ng programang Simula. Ako po si Doc Rom Barrios at bumabati na isang masaya at maligayang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa ating pilot episode, ang kauna-unahang pagsasaimpapawid ng Simula dito sa Adventist World Radio 89.1 FM. Ito po ay naglalayon na mabigyan kayo ng tamang pananaw o tamang pag-iisip para sa ating nakaraan, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, past, present, and future. Sapagkat po yan ay buo. Kaya ito pong programa natin ay para po sa inyong lahat. Kung ikaw ay bata o senior na gaya ko, ito po ay para sa inyo. Mahalaga po kayo. Kaya po nais naming imbitahin kayo tuwing Huwebes at Linggo dito sa programang Simula. At nais ko rin pong sabihin na meron kaming inilaang special na bahagi ng aming programa. Ito po ay yung Usapang Senior. Ito po ay para po sa mga senior citizens natin, na gaya ko, na patuloy na nakikipagbuno, di ba? Nakikipagbuno tayo sa ating katandaan. At ito na po ang panahon, ito na po ang simula para magkaroon tayo ng panibagong pag-asa, panibagong kaisipan at panibagong lakas at sigla. At higit sa lahat,
para magkaroon tayo ng dignidad bilang mga senior citizens. Kaya po yan po ang ating ilalaan o i-dedicate natin sa ating mga senior citizens. At ngayon po mamaya-maya ay tatampok natin sa usapang senior ang unang liham na aming ilalahad sa inyo. At ito po ay napakagandang liham mula sa isa sa mga ating senior citizens. Kaya nais ko rin pong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang matagal na naghihintay ng programang ito, lalo na yung ating mga kababayan sa USA. Alam ko ngayon sila ay nakatunghay sa atin at nais kong batiin ang International Church of Seventh-day Adventists sa Evanston, Illinois, USA na nangungunahan nila Elder Rudy Clamojoy at Pepito Fuentes. Gayun din sa Illinois din sa Naperville Remnant Philam Church, pangunguna ni Elder Meg Garcia. So, kumusta po kayo and welcome po sa Simula. Ngayon po, bago pa tayo magpatuloy, diyan lang po kayo. Marami po tayong pag-uusapan. Punong-puno tayo ng magagandang mga bagay at kaisipan. Magbabalik po ang Simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa Simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag Muli po nagbabalik ang Simula dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome at ating tinatalakay ang ating tema. Bakit Simula? Marami nagtatanong sa akin, bakit Simula ba ang title mo? Sapagkat ako'y naniniwala na katulad nga na aking sinabi na ang simula ay merong impluwensya sa ating kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya po ang banal na kasulatan, kung kayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, inaanyayahan ko kayo na buklatin natin ang ating banal na kasulatan sa unang aklat. At alam niyo po ang unang aklat, Genesis. Ayan po ang pasimula ng lahat ng bagay. Kung minsan hindi na nga natin napapansin ang Genesis Kasi alam na natin na may Genesis pero hindi nyo ba alam, nasa Genesis book ang sikreto ng lahat ng mga bagay, lalo na yung mga gawain ng tao. Sapagkat dyan nagsimula ang lahat ng bagay at dyan din nagsimula at babalikan natin hanggang pagbabasahin yung banal na kasulatan, tuloy-tuloy hanggang Revelation or Apocalypse. Ano po yan? Pagpapatuloy po yan mula sa Genesis at makikita nyo sa huli, babalik kayo sa Genesis. Kaya napakahalaga po yan. Kaya yung mga kwentong pangpamilya, kwentong pagkain, kwentong meron tayong mga gender issues, lahat ng problema, lahat ng issues natin sa buhay, sa Genesis po natin yan mababasa simula. Okay. Kaya ngayon ay nararapat lamang na tunghayan natin, reviewin natin ang ating creation. Ano po ba yung creation? Ang pasimula. Ang pasimula ng lahat ng bagay. Hindi nyo ba naiisip saan ba nagsimula ang mga halaman, ang mga bulaklak, mga ibon, mga hayop, pati tayo, saan tayo nagsimula? Hindi po ba sa paglalang? Kaya ngayon po ay inaanyayahan namin kayo na buklatin natin ang unang aklat ng banal na kasulatan, ang Genesis. At ito ay makikita sa chapter 1, unang kapitulo po. At dito po nilahad yung 7-day creation. Okay? So tayo po ang lahat ay
Magsisimula na at tingnan natin kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay sa sanlibutan. Paano ba nilalang ng Panginoon ang sanlibutan? At sinabi rito sa banal na kasulatan, kung babasahin nyo ang Kapitulo 1, no, or chapter 1, verse 1, napaka-powerful po nitong opening line ng Biblia. At ito po ang magsasabi sa atin. Sabi sa English, "In the beginning, God made the heavens and the earth." 10 words. Tandaan nyo, 10 words. At ayang 10 salitang yan sa opening ng Biblia ay napaka-powerful sapagkat sabi ron, in the beginning, God. Kaya doon pa lang sa simula, naroon na ang Diyos. At sino yung Diyos? Siya yung manlalalang. Sa Tagalog, babasahin ko, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 10 salita rin po yun. Tagalog, ganun din sa Ingles. At ayan po sinasabi ko na napakahalaga nating balikan at simulan muli. Sapagkat dyan po nagsimula ang lahat ng bagay. Okay. So paano po ginawa ang sanlibutan? Sabi rito, kung babasahin natin sa talatang 2 sa Tagalog, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Okay? Ano raw, walang forma, walang structure, wala, blanco, puro kadiliman, no? Nakabalot sa kadiliman, sabi ron. At sa ikatlong bersikulo, sabi rito, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Sabi rito sa versikulo 3, no, ng Kapitulo 1 ng Genesis. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Paano po ginawa? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kaya day 1, nilikha ng Diyos ang liwanag at hinati niya yung liwanag at dilim. Okay, gabi at araw. Okay. Sa day 2 naman, ano ang ginawa ng Panginoon? Sa verse 6 to 8, no? Sabi rito, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, okay, sorry, sa gitna ng tubig at paghihiwalayin nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at binukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito ay nangyari. Okay? So sinabi ng Diyos na magkaroon ng atmosphere o ng tatawag na hangin at saka tubig sa kalawang araw. Ikatlong araw, sabi ng Panginoon, ito ay mababasa natin sa verses 9 to 13. Okay? Sabi nito, sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. So, day 3, hinati ng Diyos yung lupa at tubig, sineparate niya. Plus, binigyan niya ng vegetation, ibig sabihin ng halamanan. So, tinawag ng Diyos ang tuyong lupa, sabi sa verse 10, at ang tubig na natipon ay tinawag niyang dagat, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Kung babasahin natin tuloy-tuloy, 11, sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman na mga tanim na nakakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa, at iyon na nangyari. Sabi sa 13, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. So napansin niyo, day 1 nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga
Ang unang araw, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga. Ikalawang araw, nagkaroon ng gabi at ng umaga. Ang ikatlong araw. So day 4, napansin natin na day 1, nilikha ng Panginoon ang liwanag. Pero dito sa day 4, mapapansin natin na doon pa lang nilikha ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin. Verse 14 to 19, sabi rito. Sabi rito, sinabi ng Diyos, okay, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay naging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at ito ay nangyari. Okay. At sabi pa rito, nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ang mga ito ang nilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang mamahala, okay, sa araw at sa gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ika-4 na araw. So, day 5 na tayo ngayon. Ano naman ang likha ng Panginoon? Sa verse 20 at 23 ng Kapitulo 1, sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanyang uri, at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sila'y binasbasa ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami inyong punuin ang tubig sa mga dagat at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, okay, 24, dito naman ay ika-6 na araw. Ano ang ginawa ng Panginoon? Magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanyang uri. So nagkaroon ng mga hayop. At dito rin sa day 6 na to, ika-6 na araw, nilikha ng Diyos, sabi rito, nilikha ng Diyos ang maiilap na hayop, pati yung mga bees, no, sa lupa ayon sa kanilang mga uri. Day 6 po ito. At bawat gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, at nakita ng Diyos na ito. Sa verse 26, ito po ang pinaka crown of creation. Ito po yung sinasabing corona ng creation. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Napansin nyo ang salita ng Panginoon, atin. Ang ibig sabihin, hindi siya nag-iisa no nilalang niya. Dito sa opening chapter o sa opening verse ng chapter 1, napakinggan natin ang Panginoon nagsalita. Ang nakita nating espiritu ay umiikot sa ibabaw ng lupa. At ang pangatlo, nasaan po ang ating Panginoong Hesus? Actually, John 1:1, kung natin pag-aaralan, maaaring tayong basahin natin yan sa pang may pagkakataon. At sabi rito, at ang salita ay, sa simula ay salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sabi niya sa English, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang Panginoon, ang manlalalang, ay nagsalita. Kaya, ang salita na sinasabi rito ay ang ating Panginoong Hesus. Okay, sapagkat sinabi ni Juan, na ang verbo ay si Hesus at ang Espiritu. So tatlo po sila. Sabi nila, lalangin natin ang tao sa ating wangis. No?
Kaya in the image of God. At paano siya nilalang? Kung isa-summarize natin, lahat ng bagay nilalang ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Pero nang nilangin niya ang tao, kumuha siya ng putik o alabok at hinulmahan niya, no? Sinepan niya, tapos hiningahan. Okay. Hindi po yung naging tao kung hindi niya hiningahan. Kaya po yung lupa na yon na sinepan, hindi pa yung tao kung hindi niya hiningahan. At ang sabing ganon, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya dito po natin makikita, sa simula pa lang, malalaman na natin ang nature natin. No? Paano tayo nagsimula? Tayo po ay nabuhay, naging kaluluwa dahil lang sa hininga ng Panginoon. At tayo ay hindi niya sinabi lang na maging tao ka. Hindi. Nilikha niya. Hinulma niya tayo sa kanyang kamay. Napaka-special po. Kaya tayo ang tinatawag na crown ng glory of creation. Kaya dito po, nakita natin, at dito rin sa day 6, no, ay binanggit din dito yung mga pagkain, 29 to 31. Basahin nga natin tong 29 to 31, day 6. At sabi rito, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Dito rin sa creation, ginawa ng Panginoon, binigay niya yung talagang original food. No? Yun halaman, punong bunga, punong kahoy na may mga binhi. Ayan po sa day 6. At anong nangyari ngayon? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabi rito. At nakita ng Diyos, sabi rito, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. 6 na araw. Dadako na tayo sa chapter 2, no, ng Genesis. At dito, nangyari ang langit, or rather, nayari ang langit at lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ika-7 araw, ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya, at nang ika-7 araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ika-7 araw sa kanyang ginawang banal, sapagkat ang araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. So napansin ninyo, ang 6 na araw na paglalang ng Panginoon, wala siyang binanggit din hanggang wala siyang binanggit na pangalan ng mga araw. Napansin nyo? Unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw ang ginamit. Pero na ika-7 araw ay ito lang ang kanyang pinabanal, binasbasan, nagpahinga siya. At malalaman natin na ito ang tinatawag na Sabat, no? Ito lang ang may pangalan sa 7 araw. At sa susunod nating episode, babanggitin kung paano natin nakuha yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado na mga pangalan. Pero malinaw, ang banal na kasulatan ay wala pong binanggit na mga pangalan ng mga araw. Kaya napakahalaga po na balikan natin ang simulang ito, pasimula. Sa una hanggang ika-7 araw. 6 na araw, ginawa ng Diyos ang langit at lupa, lahat ng kanyang mga bagay, at nang ika-7 siya po ay nagpahinga. Kaya hindi lang siya nagpahinga, binasbasan pa niya ang banal na araw na ito. So, bago po natin ipagpatuloy ang ating mga mahalagang bagay na itinuro ng creation o ng pasimula, magbabalik po tayo. Magbabalik po ang simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bago tuwing
I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Ang araw mo'y sumikat na, Patuloy po kayong nakikinig sa simula dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome na tatalakay ng tungkol sa pasimula ng lahat ng bagay sa sanlibutan or creation. Napag-aralan natin na Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, nilalang ng Panginoon ang lahat ng bagay sa sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang salita, except of course ang paggawa ng tao noong Day 6. At Day 7 siya ay nagpahinga. Ano po ang mga mahalagang aral na dapat natin matutunan dito sa creation? Meron pong ilang bagay akong babanggitin na marami pa po. Subalit may napili lang akong mga 5. Una, nang pasimula, may Diyos na manlalalang. Tama po. Wala pong ibang binanggit na nauna pa sa Diyos, kundi ang ating Diyos na manlalalang. Saan po ba galing ang Diyos? Galing ang Diyos ay sa walang hanggan. Okay? At dito, nang pasimula, ginawa niya ng nilikha niya. Kaya siya ang nagpasimula. Okay? Tandaan natin. Kaya pag sinasabi natin pasimula o simula, we are referring to the Creator Himself. No? Na may 3 persona. Tandaan natin, ang persona ng Panginoon, ng ating Diyos ay 3. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yung Trinity na tinatawag natin. At sila po ay presente during creation. Kaya doon pa lang sa creation, nakita na natin ang tunay na nature o katangian o kalagayan ng Diyos na siya ay may 3 persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. At higit sa lahat, siya ang manlalalang. Okay. Dito rin sa Genesis, okay, bilang pag-aaral natin, bilang matututunan natin, napansin ninyo na in the evening and the morning was the first day. In the evening and the morning was the second day. Ibig sabihin, dito nag-start ang time, panahon. Kasi bago pa nagkaroon ng paglalang, ang Panginoon ay nabubuhay sa walang hanggan. Ibig sabihin, walang time ang Panginoon. Eternity siya. Galing siya sa eternity. Kaya nung ginawa niya yung langit at lupa, nag-set siya ng time. 'Di ba? Evening and the morning. So ang pagsukat ng araw ay 24 hours. Nagsisimula 'yon sa paglubog at natatapos din sa paglubog. Ibig sabihin, kapag dumilim na, okay, ayun po yung simula na ng panibagong araw. Pag lumubog na yung araw, ayun na po yung simula ng araw. At natatapos uli yun sa muling paglubog sa sumunod na araw. Kailangan minsan nasanay tayo, minsan sincelebrate natin kahit nga New Year 12 midnight. Actually po, yung last day ng New Year, December 31 pa towards January 1st. 12 midnight tayo, hindi po. Dapat po paglubog ng araw ng 31 ng December, na po yun, New Year na yun. Simula na po yun ang bagong araw dahil lumubog na at ayun tuloy-tuloy hanggang umaga at lulubog na naman matatapos yun paglubog na naman ang araw ng 1, okay, ng January 1st. Kaya dito po nakita natin yung time kasi kung magkaminsan nalilito tayo din sa time natin pero nagkaroon tayo pati ng simula, nagkaroon tayo ng present, nagkaroon din tayo ng future. Okay, so meron tayong time 24 hours. Actually, kung batay sa astronomy, kung bibilangin yung isang araw,
Kasi saan natin binabase ba yung isang araw? Sa paglubog, no? At sa pagsikat ng araw, paglubog, no? Paglubog ng araw ay hindi eksaktong 24 hours. Minsan 23 hours and 40 minutes or 50 minutes something. Kaya minsan iba-iba yung kalendaryo o yung oras ng paglubog ng araw. Kasi nga marami tayong movement dahil ang sanlibutan bukod sa nagro-rotate, maraming movement ng Earth nagro-rotate, minsan umiikot pa around the sun, minsan malayo tayo sa araw, minsan malapit o nagre-revolve. So revolution 'yon. At bukod doon, nagwawabol pa rin ang Earth daw. Kaya maraming motion ng Earth, kaya medyo nagbabari ang ating oras ng paglubog. Pero ang basihan diyan ay pag once lumubog ang araw, okay? Okay, ayun po ang tapos na po yung araw at magsisimula na ang panibagong araw. At paglubog naman, tapos na rin ang araw na yon. So ganun po ang nagkaroon tayo ng time. Pasalamatan natin Panginoon. Tapos na ang isa pang matututunan natin sa creation ay yung nature of man. Paano tayo nilikha? Nilikha tayo sa wangis ng ating Diyos, ng ating manlalalang. Okay. Ano yung wangis na yon? Ayun ay marahil ayun yung kaisipan, ayun yung intelligence, no, na namana natin sa ating manlalalang. Kailan nung magkasala, medyo napawi yon, na bago. At tandaan natin, ang hininga natin ay galing sa Diyos. Tandaan natin yon dahil ang sabi nga dahil when God breathed man into his nostril, sabi sa Genesis, man became a living soul. Kaya yung ating hininga, utang natin sa Panginoon, biyaya yan ng Panginoon. Yung every day natin hinihinga, every second na ipaghinga natin ay biyaya yan ng Panginoon. Ayan po ang dapat nating matutunan. And then, finally, ang simula o ang pasimula ang creation ay nagsasabi sa atin that God owns everything. Kasi siya ang nagpasimula, siya ang gumawa, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya kung magkaminsan ay nagiging tayo, mahilig tayo magsabi, akin yan, akin yan, akin. Actually, wala po tayong pag-aari. Sabi nga ay nilikha ay lumabas tayo sa sanlibutan, wala tayong dala at babalik din tayo sa lupa na wala rin madadala. Kasi God owns everything. Kaya ano ang kahalagahan nito? Na ibig sabihin, ang lahat ng bagay, pati ang ating buhay, ang ating hininga, ay galing sa Panginoon. Wala po tayong maaangkin o wala tayong maangking atin dahil galing lahat po sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na makita natin yung ating pinagmulan. Ito pong simula. Okay? At siya po ang gumawa sa atin. Sabi nga na isang commentator sabi niya, sino pa ba ang makakaalam ng halimbawa ng isang invention? Okay, halimbawa may isang nag-invent ng sasakyan, ng isang kotse. Sabi nga nun, pag nasira ang kotse, ang nakakaalam din ng sikreto para makumpuni ang nasira ay yung lumalang o yung nag-imbento. Kaya ganun po ang kalagayan natin sa Panginoon. Siya ang lumalang sa atin. Kaya kung ano man po ang ating maging problema sa ating katawan, sa ating personal o sa ating buhay, Panginoon din ang makaka-resolve. Napakaganda po, di ba? Kaya ayan po ang buod actually, ayan po layunin ng programang Simula. Sapagkat kapag hindi natin binalikan ang ating nakaraan, hindi natin mauunawaan kung bakit tayo naririto ngayon at bakit tayo nabubuhay, ano ba ang purpose natin at saan tayo pupunta at paano tayo pupunta sa future natin. Kaya yan po ang kahalagahan ng paglalang ang simula. So, marami pong salamat sa inyong ano po ang inyong saloobin sa ating pinag-usapan ngayon. Gusto po namin malaman din ang inyong komento
At kung gusto po ninyo ay inanyayahan namin kayong mag-text o sumulat o tumawag sa 0919-944-7891. At ang programang ito po ay patuloy niyo mapapanood o mapapakinggan sa Facebook page Adventist World Radio Manila at sa YouTube channel Adventist World Radio Manila. Magbabalik po ang simula. With shout of acclamation
is the key to heaven, but faith unlocks the door. Words are so easily spoken. Prayer without faith is like a boat without an oar. Have faith when you speak to the Master. That's all He asks you for. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Isa pa kayo sa mga senior na nag-iisip na dahil senior na ako, ito na ang finish line ko. Ito na yung huling pagkakataon ko sa aking buhay. Huwag po ninyong isipin yan sapagkat iba po ang ating panukala ng Diyos para sa ating lahat. Lahat naman tayo may panukala ng Panginoon. Kaya tayo bilang mga senior citizen, welcome po sa Usapang Senior. At ngayong umaga ay nais kong basahin ang isang liham na ito ay hanggang ngayon ay hinuhulaan ko pa kung sino sapagkat anonymous po nung dumating sa aking tanggapan itong letter na to. Pero alam ko na andito lang siya sa aming kapaligiran. At ngayon po ay hindi niya nilagay ang kanyang pangalan pero naglagay siya ng alias. Okay, babasahin ko po yung kanyang letter at ito po yung ating tutunghayan kung paano magkaroon ng isang masaya, malusog at ang tatawag natin dyan, dignified na buhay bilang senior citizen. Kaya dito po, basahin natin ang letter at mamaya magbibigay tayo ng ating payo at ilang mga mahalagang paalala para po makita natin ang sikreto ng pagiging masayang senior citizen. Narito po ang kanyang liham. Sabi niya, Dear Doc Rome, tawagin na lang po akong Bien, 71 years old, byudo, may 2 anak na babae at 4 na apo. Sa ngayon ay mag-isang namumuhay sa isang maliit ngunit sariling bahay dito sa Silang, Cavite. Madalas ko po kayong nakikita sa mga pagpupulong ng senior citizens na nangunguna. Nang malaman ko na kayo ay may bagong programa para sa mga seniors, naglakas loob akong sumulat upang malibang dahil ako'y matagal na ring nag-iisa sa buhay at napag-alaman kong magkaedad pala tayo, pareho tayong balo at higit sa lahat, hinahangaan ko po ang inyong batang kaanyuan. Bagamat pareho tayong 71, ay higit kayong mas bata tingnan kaysa sa akin at pati sa karamihan na kaedad natin. Ano po ba ang sikreto ninyo? Aba, ako ang tinatanong. Sabi ko nga, sabi ng mga kaibigan ko nga, sabi niya, mukha kang mahigit 80 anyos, sabi sa akin. Marahil ito'y dulot ng labis kong kalungkutan at pangungulila sa mahigit na 3 taong pagpanaw na aking misis. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin matanggap ang kanyang pagkawala. Madalas po akong nag-iisa sa aking silid, nag-iisa sa pagkain, walang regular na barkada o kaibigan, at di nakalalabas. Kung minsan nakalalabas lamang kapag may ayuda ang mga senior citizens. Paminsan-minsan ay nakakapamasyal ako kapag ako'y dinadalaw ng aking mga anak at apo. Iyon po ang pinakamasayang parte sa aking buhay, ang makapiling ang aking mga anak at apo. Ngayon lang po ako muling nakipag-ugnayan sa kapwa-tao sa pamamagitan ng inyong programa. Dahil nitong nakaraang linggo ay nakapanood ako sa YouTube channel tungkol sa mga sikreto ng pagiging masaya at pagkakaroon ng mahabang buhay lalo na sa mga senior.
Ito ay naging wake-up call sa akin. Kahit pala matanda na, ay marami pang pagkakataong maging masaya, malusog, at maging makabuluhan pa ang pagtanda. At naisip kong humingi sa inyo ng payo dahil nakita ko sa inyo ang magandang larawan ng isang senior citizen. Makakatulong po ba ang muling pag-aasawa tulad ng madalas na sinasabi sa aking mga kakilala? Kapag ako'y nag-asawa daw, sabi nila, lalo na mas bata sa akin, ay hahaba daw ang aking buhay. Pagpayuhan po ninyo kung ngayon ay handa na ako magsimula at baguhin ang takbo ng aking buhay bilang senior citizen. May balak din po ba kayong mag-asawang muli? Ano po ba ang dapat isaalang-alang sa pag-aasawang muli? Lalo na sa mga nasa old age tulad natin. Sana po ay mabigyan ninyo ng tugon ang aking mga katanungan. Marami pong salamat at naway pagpalain po ang inyong programa. Gumagalang, Bien. Maraming salamat sa iyong liham, Ginoong Bien, ka-Senior Bien. Actually, nais ko itang pasalamatan sa pagpupuri mo sa akin. Ang akin lang masasabi, kung anuman po ang nakikita nyo sa akin ngayon, no, bilang senior citizen, ay biyaya po yun ng Diyos. Hindi po yun dahil sa akin. Ayan po ay galing sa Diyos. Lahat po tayo ay magkakaroon ng, meron tayong biyaya, mayaman po ang biyaya ng Diyos araw-araw sa atin. Ay kaya pinagpapala po tayo. Kaya po nais kong sabihin din sa inyo na as of now, okay, talagang nababasa ko sa inyong isip na talagang gusto niya ata mag-asawa pong muli. Anyway po, wala po tayong i-comment dyan dahil ang pag-aasawa ay dumarating lang kahit na sa ikalawang pagkakataon. Pero as of now po, wala po tayo pang plano tungkol dyan. Kaya ngayon po, pag-uusapan natin yung inyong magandang letter. No? Gusto ko yung sinabi niyong ngayon ay gusto ko magsimula ng bagong buhay na gusto niyo na dati ay nadidepress siguro kayo, dati nalulungkot kayo dahil sa nangyari sa inyong buhay. Pero ngayon po, maraming salamat at na nagkaroon kayo ng lakas ng loob at pagkakataon na muling na gustong magbago ang takbo na inyong buhay. Marami pong salamat. Maganda po yan. Ayan po ay positive na attitude. Kaya raw sabi nila ang pagtanda raw, old age is not a number. It is an attitude. Tamang pag-iisip at tamang pag-uugali. Kaya po dito ngayon, pag-uusapan natin ang number 1 sa akin na para tayo ay maging masaya, malusog, at sinasabi natin maging dignified bilang mga senior citizen, unahin po natin ang Panginoon. Kasi po, lahat po ng bagay ay galing sa Panginoon. Lahat po ng mabubuting bagay ay galing sa Panginoon. Kaya kung tayo'y nakakaranas ng magandang pakiramdam o mga pagpapala, galing po lahat yan sa Panginoon. Sapagkat meron po siya talagang pangako sa atin. At ayan ang nais kong ibahagi. Simulan natin yan sa mababasa natin yan sa banal na kasulatan. Ang ating Panginoon ay mayroong pangako para sa mga senior citizen na katulad natin. Ayan ay mababasa sa Isaiah 46:4. At ganitong sinasabi, even to your old age, I will be the same. And even to your graying years, I will bear you. I have done it, and I will carry you. And I will bear you, and I will deliver you. Ayan po sa New American Standard Bible. At sa Tagalog, sabi rito, Isaiah 46:4 pa rin, at hanggang sa katandaan mo ay ako siya. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at
aking dadalhin at ililigtas ka. Napaka gandang pangako ng Panginoon para sa ating lahat, lalo tayong mga senior citizen, na kahit ano raw mangyari, kahit magkauban tayo, pumuti lahat natin buhok, ay ililigtas pa rin tayo ng Panginoon. Tayo ay dadalhin niya at ililigtas tayo. Kaya po, bilang mga senior citizen, nais ko pong ipaalala sa atin na mali po yung mga iniisip natin, matanda na ako, wala na akong magagawa, at saka mahina na ako. Naku po, hindi po yun. Kinakailangan po isipin natin na mahal tayo ng Panginoong Diyos at ang biyaya niya ay mayaman. Willing siya lagi tayong itaas, no? Idadalhin niya tayo kahit ano ating kalagayan. Kaya dito po, maraming tinatawag na mga katang-isip na hina ng ating pakiramdam bilang mga tao kasi nadi-discourage tayo. Ano yung mga iyan? Nais kong banggitin. Kasi sabi natin, matanda na ako, hindi na ako matututo kahit ano. Hindi po. Hindi po yan dahilan. At matanda na ako at alam ko na marami na akong sakit. Oh. Hindi po yun katwiran para tayo'y wag nang maging malusog, no? Minsan talagang ano na yan yung tinatawag nilang myth, no? Yung mga maling pag-iisip o katang-isip sa pagtanda. At ayan po yung mga sinasabi nila na nakakapanghina. At alam nyo po ba, pagka ang ating isip, no, ay hindi natin binago, ang ating katawan sasama. Kung anong laman ng isip natin pag sinabi natin, mahina na tayo, ako po ay patapos na ang buhay ko, ako po ay puro magkasakit na, patapos na. Huwag po natin gagawin yon sapagkat ang pangako ng Panginoon, no? Kahit anong mangyari, dadalhin at tutulungan tayo. Kaya po napakaganda yung liham ni Mr. Bien. At ayan din po ang concern, no? Ilan ba ang senior citizen sa Pilipinas? 9 million, about 9 million or more na senior citizen. Ganyan po kasi nasanay sila na pag sinasabi ay ano na ako, useless na ako kasi hindi ko na kaya. Wag po at ayoko na mag-exercise kasi bawal na sa akin ng mga strenuous exercise sa mga hindi po. Dahil habang tayo nabubuhay, pangako pa ng Panginoon ay dadalhin niya tayo at ililigtas niya tayo. At kung sabi nga nagbabasa ako ng maraming mga quotation about old age, napakaganda ng mga sabi rito. Binabasa ko rito, sabi rito. Old age is like everything else. Sabi rito, to make a success of it, you've got to start young. Kaya po yung mga nakikinig, no, ng mga kabataan o hindi pa old age o hindi pa senior, napakahalaga po na paghandaan natin ang ating pagiging senior, ating old age kasi dapat daw bata pa lang na ihanda na natin ang ating mga sarili para pagtanda natin matibay pa rin tayo, malusog pa rin tayo. And sabi rito, ay mahalaga pala niyan sa old age yung pagtawa, okay? Lagi ho tayong nakasmile at saka humalakak po tayo. Sabi kasi ang nagsabi nito si George Bernard Shaw, isa yan sa mga paborito kong authors. You don't stop laughing when you grow old. Hindi na ba kayong umatawa? Baka hindi na nga kayo tumatawa kaya malungkot na ang inyong aura. Sabi rito, you grow old when you stop laughing. Tatanda ro kayo pag hindi kayo tumatawa. Lalo. At ang sabi naman ni ito si Michelle Pfeiffer na isang actress, sabi niya, there is nothing more aging than worry and misery. Ang malaga palang mabilis magpatanda yung pag-worry at saka yung
pag-iisip ng hindi mabuti o ng mga negative na mga bagay. Kaya po, sanayan na po natin ating habang po tayo nabubuhay, may pag-asa. Tama po yung inyong napakinggan sa YouTube na pampahaba ng buhay. Pero ang pinag-uusapan natin ay hindi naman kailangan haba, ano? Kumbaga minsan may mahabang buhay pero hindi naman sila malusog o hindi naman sila masaya. Ang anuhin po natin ay yung buhay na malusog, masagana at wala sa mga karamdaman dahil ah, patuloy nating inaalagaan ang ating sarili na bigay ng Diyos yan. Kaya po tayo raw ay kinakailangan maging ah, maging ah, bantayan natin ang ating pangangatawan. Lagi po tayong magpatingin sa manggagamot at mag-exercise. Yan, lagi at least exercise, movement, no? At least walking daily. Ayan po ay magpapalakas ng ating physical na pangangatawan. Sabi rito, the age is not how old you are, but how many years of fun you've had. Kinakailangan, ayun po ang bilangin ninyo yung mga blessings sa buhay nyo. At sabi rito, the more, when we get older, hindi po tayo tumatanda, kundi nahihinog tayo. Tayo raw ay nahihinog dapat, kumbaga sa ano. Kaya sabi, if you see gray hair in the mirror, pag nakita niyo puti, don't sigh, wag ko kayo malungkot. Dapat daw ay ngumiti kayo because these are not signs of decline. Hindi po ito yung sign na kayo ay patapos na o panghihina. They are signs of victory. You have lived, you have learned, and you have trusted and haven't seen it all. Kasi marami na kayong pinagdaanan. Kaya tama po yung sinasabi na yung gray hair daw ay ay bahagi ng wisdom. Okay? Ibig sabihin, tayo ay lalo pang tumatalino. And sabi rito, your life is a testimony to the generation coming up behind you. Huwag po natin ipadama sa mga younger generation na ang pagtanda pala ay deterioration o panghihina. Hindi po, sapagkat tayo kahit na anong edad natin o kahit na anong age natin ay pwede pa rin tayong mabuhay ng masaya, maligaya, malakas, malusog, at higit sa lahat, meron pa rin tayong silbi bilang mga senior citizens. So yun po, ayan po ang unang bahagi ng ating payo at ngayon po ay itutuloy po natin sa susunod nating episode yung inyong mga concern kasi napakalawak ng letter ni Mr. Bien dahil talagang sinakop na niya lahat ng aspeto ng mga concerns ng senior citizen. Kanina pinag-usapan natin payo na mahalaga po yung spiritual na bagay kasi po pagka tayo ay strong spiritually, no? Ibig sabihin sasama po yung ating physical na pangangatawan. At ang ibig kong bang sabihin dyan, pagka tayo ay marunong magpasalamat, marunong tayong magpasalamat sa Diyos, marunong tayong magpatawad sa ating kapwa, marunong tayong humalakhak, mag-enjoy. Ibig sabihin yan ay tayo ay buhay pa at tayo pinagpapala. No, may biyaya ang Diyos sa atin. Kaya dapat po ay panatilihin natin ang positive thinking kasi binigay ng Panginoon na lahat ng kanyang pangako, lahat po ng ating mga gagawin, napakahalaga po yung spiritually tayo stable. At kasi kapag tayo spiritually stable, lahat po ng mangyayari sa buhay natin ay idadalangin natin sa Panginoon. Nakasalalay sa Panginoon sapagkat kinikilala natin na ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoon. At siya rin lang din ang makakatulong anuman ang ating suunging mga suliranin
at mga kahirapan. Ayan po ay bahagi pero kahit kailan ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pagpalain po tayo, magbabalik po ang simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Ikaw ang simula, I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Nagbabalik po ang simula dito sa AWR 89.1 FM. Dumako na po tayo sa ating prayer time. Ito po yung pananalangin. Alam po ninyo, napakahalaga ang pananalangin sa buhay. Sapagkat sabi nga sa Luke 1:37, the Lord God Almighty can do all things. There is nothing impossible for Him. Diba? Wala pong imposible sa Panginoon. At Romans 10:13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Naranasan na po ba ninyo yon? Ang pangako ng Panginoon, kung sino raw ang tatawag sa Kanya ay maliligtas. Nasubukan nyo na buwang tumawag sa Panginoon at umiyak din sa Panginoon at nagsalita at hiniling sa Panginoon. Ang kailangan lang talaga natin na lalapit tayo sa Kanya na merong pananampalataya. Sabi nga sa ating intro music, prayer is the key to heaven. Okay? Susi yun pag-akyat natin sa langit. Pero, okay, ang mahalaga ay yung pananampalataya. Ibig sabihin na kapag tayo nananalangin ay kinakailangan tatanggapin natin, i-claim natin na sasagutin ng Panginoon. At hindi na tayo mamproblema kasi kung magkaminsan may prayer tayo, humihiling tayo, pero marami tayong doubts, di ba? Pero dito po, tinuturuan tayo, pag tayo nananalangin, tanggapin po natin na sasagutin tayo ng Panginoon. Of course, God will answer all our prayer in His time. Hindi po sa ating time, sa time po ng Panginoon, sapagkat siya lang ang nakakaalam ng timing kung kailan niya igagrant yung ating panalangin. Ngayon po, sa araw na ito, meron po tayong mga prayer request. No? At dito po ay nais kong banggitin, ito ay request ni Nida Baltasar. Ito po, sabi niya, pasamo po sa prayer si Nadly Nicolas. Nalalapit na po ang bone marrow transplant at hoping maging maayos ang lahat at pati na rin po ang pina-Bible study ko, sabi ni Nida Baltasar. Sister Nida, manampalataya lang po tayo. Wala pong imposible sa Panginoon. Isa pa rin request na galing kay Chona Gonzalez Santos. Sabi, pasama po sa request prayer ang asawa ko, si Boyet Santos. Need po opera sa cataract kasi diabetic patient po siya. So, Sister Chona, huwag po kayo mag-alala. Alam po ng Panginoon, may plano po ang Panginoon sa bawat sa atin at idadalangin po natin ang inyong mister na si Boyet. Si Nelson Ganyola po ay hinihiling isama din po sa prayer hipag ko at pamangkin si Honita Ganyola at Levi Ganyola na nalalapit nilang operation sa liver. Sige po, Brother Ganyola, idalangin po natin sa Panginoon. At isa pa, galing din kay Brother Ganyola, pakisama na din po ang aking karamdaman sa baga, balakang at tiyan at sa mata. So,
Sige po, Brother Ganyola, pagpalain po kayo ng Panginoon. So tayo po ngayon ay marami pa po tayo mga prayer requests at nais kong sabihin sa inyo, anytime po ay ipadala lang po ninyo ang inyong mga prayer requests at ating idadalangin. 0919-944-7891. Sumulat o i-text po or itawag sa amin. Okay po. Ngayon po ay tayo po'y mananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa at ang may-ari ng aming mga buhay. Nananampalataya po kami sa inyong dakilang pangako na kahit kailanman ay hindi niyo kami pababayaan. Narito po ang aming mga sarili na maraming pagkukulang, pagkakasala. Subalit, kung kami tapat, nahihingi ng kapatawaran, ay tapat din niyo kami patatawarin. Sa oras na ito, nais po naming idulog sa inyong banal na harapan ang mga kapatid at kaibigan na namin na ngayon ay humaharap sa maraming pagsubok at mga karamdaman. Kayo po ang dakilang manggagamot. Kaya nais po naming ihiling sa inyo ang mga kaibigan namin at kapatid na narito. Hinihiling po namin na inyong pagalingin ang bawat isa sa kanila. Tanging-tangi na dalangin namin si Nadly Nicolas sa kanyang nalalapit na bone marrow transplant. Alam namin naman na walang ibang manggagamot kundi kayo lamang sapagkat kayo ang gumawa sa bawat isa sa amin. Kayo nakakaalam kung paano nyo kami pagagalingin. Tulungan po ang kanyang kapamilya na ngayon ay patuloy na humihiling ng inyong kagalingan para po sa maayos na bone marrow transplant ni Sister Nadly Nicolas. Ikaw lamang po ang tanging manggagamot at tulungan ang mga tao na gagawa para sa kanyang kagalingan at sa kanyang transplant. Tanging dadalangin din namin si Brother Boyet Santos na ngayon ay para operahan sa kanyang cataract. Alam niyo, Panginoon, ang kanyang kalagayan at alam niyo rin kung paano niyo siya pagagalingin. Tulungan ang kanyang nalalapit na operasyon at tulungan ang mga doktor, nurses at mga tao na tutulong upang magamot ang kanyang karamdaman. Narito rin po ang kahilingan ni Brother Ganyola. Ang kanyang pamangkin at hipag sina Honita Ganyola at Levi Ganyola sa kanilang nalalapit na liver operation. Alam namin naman na walang imposible sa inyo. Kaya tulungan ang mga manggagamot, lahat po, at tulungan din ang mga mahal sa buhay na mga kapatid na ito, mga kaibigan namin, sapagkat alam namin sa ngayon ay nakakaranas sila ng mga kalungkutan at mga paghihirap dahil sa kanilang mahal sa buhay. Subalit, ikaw lamang ang magpapayapa sa bawat sa amin. At alam namin na may bahagi kayo at meron kayong panukala sa bawat isa sa amin. Pagpalain din si Brother Ganyola sa kanyang mga karamdaman at umaasa kami na panunumbalikin niyo ang kanyang kalusugan. Kung ano man ang kanyang mga nararanasan naman, maaari po bang alisin at tulungan siya na muling makapanumbalik ng kanyang kalusugan upang patuloy siyang makapaglingkod at makapagpuri sa inyo. Marami pa po kaming mga kahilingan naman. Subalit, kayong nakakaalam, hindi namin mababanggit ang kanilang mga pangalan. Subalit, kami ay naniniwala na
hindi niyo kami pababayaan magpakailanman. At ang lahat ay ito hinihiling namin, hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, anong saya. Minsan ay may isang pangahas na binatilyo na kumuha ng isang itlog sa pugad ng agila sa kabundukan. At kanya isinama ito sa pugad ng mga manuka ng kanyang ama. Dumating ang araw na ang mga itlog ay napisa at naging sisiw. Ang agila ay nakontento na sa mababang paglipad, paligid-ligid sa maliit na bakuran kasama ng ibang manok. Subalit, habang ang agilang sisiw ay lumalaki, napansin niya na ang kanyang kaibahan sa ibang sisiw. Higit na mas malapad ang kanyang mga pakpak, mas mataas siyang lumipad at kakaiba ang kanyang lakas kaysa sa ibang manok. Isang araw, may dumang agila sa bakuran at dinagit ang isang sisiw. Tangay ito pataas sa langit. Nasabi niya, parang katulad ko ang agilang yun . Gusto kong makita ang malawak na kalangitan at matatayog na kabundukan. Kaya sinubukan niyang pumailan lang paitaas sa himpapawid at lumipad siya ng napakataas at namangha siya sa lawak ng kalangitan at ganda ng kalupaan. May pangako ang Diyos sa lahat ng naglalagak ng kanilang pagtitiwala sa Kanya. Mababasa natin yan sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ganito ang sinasabi, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Lahat tayo ay nilikha ng Diyos na may potensyal pang gumawa ng higit pang malalaking bagay. Ayon sa Biblia, bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng kaloob o talento mula sa banal na Espiritu. Kailangan lamang nating tuklasin, pagyamanin ito at alamin ang panukala ng Diyos upang magamit ito. Kaibigan, bakit hindi mo idalangin ngayon sa Diyos at italaga ang malaking potensyal na ibinigay niya sa iyo? Siya ay muling darating. Iisa lang ang hangad niya. Nais niya tayong makasama sa buhay na walang hanggan. At tanging pananampalataya lamang kay Jesus ang simula ng tamang pagbabago. At yan din ang aming idinadalangin para sa iyo mula dito sa simula. Naibigan niyo ba ang programang ito? Nais po namin malaman ang inyong mga kwento, komento at mungkahi. Kaya maaari po kayong tumawag sa 0918-944-7891 at 0917-174-2777. Padala po sa amin ang inyong mga liham para sa aming mga payo. Gayon din, maaari nyo ipadala ang inyong mga pagbati, prayer request para sa inyong mga minamahal at kaibigan sa anumang dako sa mundo. Mahalaga po kayo sa amin. Hihintayin namin ang inyong mga komento at kahilingan. Ito po ang simula ng AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Ako po si Doc Rome na nagsasabing ang awa at biyaya ng Diyos ay mayaman at bago tuwing umaga. Araw-araw, lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. God bless
Hanggang sa muli.